Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, ang ating pag-usapan ay ang pangalawang hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. At ang hadith an Umar radiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد. Okay. Ito rin ay isinalaysay ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na pangalawang khalifa. Dahil ang unang khalifa ay si Abu Bakr Siddiq at pangalawa ay si Umar ibn al-Khattab. At kanyang sinabi na habang kami ay nakaupo kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay nakaupo na nagsasaliksik ng kaalaman, nakikinig kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kaalaman. Yan po isa sa mga kainaman ng mga sahaba na sila ay palaging kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagsasaliksik ng kaalaman mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang araw ay dumating sa amin, itala alaina rajulun, dumating sa amin ang isang lalaki na napakaputi ang kanyang damit. So kabilang ito sa sinabi ng ating mga ulama na ang puting damit na kulay ay ito po ay sunnah. Kaya nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na inyong tinatawag na gamitin ito na pangtakip sa inyong mga namatay na mga kapatid. So kaya ang namatay ito'y binabalot ng puting damit dahil ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah. At sabi pa rito, shadidu sawad isyar. Napakaputi ang damit niya ng taong ito na dumating sa kanila at yung buhok niya ay napakaitim. Wala yura alayhi atharus safar, at hindi nakikita sa kanya yung tanda na siya ay mula sa malayong lugar o naglalakbay. Ganon din, wala ya'rifuhu min ahad, at hindi namin siya kilala. Walang nakakaalam doon sa mga sahaba kung sino ang tinatawag na tao na ito na dumating. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. At dumating siya at dinikit niya ang kanyang tuhod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nilagay niya ang kanyang kamay sa tinatawag na tuhod ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos kanya sinabi, "Ya Muhammad." Okay, dito ang pangalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi siya pwedeng tawagin na Ya Muhammad maliban sa tinatawag na mga Aarabi, dahil sila yung mga Aarabi, sila yung mga hindi nakapag-aral. Sila yung mga nakatira sa disyerto, sa malayong lugar, sa mga bundok na kung saan hindi sila palaging nakakapagsaliksik ng kaalaman. So dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman, kapag sila dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag nila si Propeta Muhammad na Ya Muhammad. Karamihan sa kanila dahil sa kakulangan nila ng kaalaman. At sa Islam, ang mga sahaba na sinabi ni Allah na huwag niyong tawagin ang pangalan ni Propeta, bagkus tawagin niyo siya na tinatawag na Ya Rasulullah o sugo ni Allah. Okay. Ngunit si Jibril alayhis salam sa pagkakataong ito ay dahil siya ay nagkatawang tao, si Jibril alayhis salam ay upang ipakita niya sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay parang Aarabi na nagsasaliksik ng kaalaman o magtatanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito, kabilang sa aral na mapupulot natin dito ay tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman. Napakahalaga po ito. Tayo po ang pupunta sa mga ustad, sa mga ulama na kukuha ng kaalaman patungkol sa ating relihiyon. At sa panahon ngayon na napakarami po mashallah kahit saan, may mga university, sa Facebook, sa iba pa, sa mga lugar na kung saan nandun tayo, marami pong mga paaralan patungkol sa Islam na pwede tayong kumuha ng kaalaman dito. Tinanong niya, sabi niya, akhbirni anil Islam. Ipaliwanag mo sa akin ang Islam, kung ano ang Islam. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. So dito unang tinanong niya ay yung haligi ng Islam. Na ito ang pinakaunang dapat malaman ng isang tunay na Muslim at mananampalataya. Ito ang pinakaunang malaman niya. Hindi yung mga rules ng mga halal haram. Hindi ang pinakauna. Okay? Which is
kailangan din ito. Pero ang pinakaunang malaman, dapat haligi ng Islam at haligi ng pananampalataya. Okay? So, dito, tinanong niya, ano ang Islam? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay siya ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ito ang tauhid, kaisahan ni Allah. Yan ang pinakauna. Kaya nga kapag may mga kapatid tayo ng mga balik Islam, kapag sila ay magbabalik Islam, ang unang gagawin nila ay yung shahadatain, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at pagsaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. So dito, ito yung pinakauna. Pagkatapos wa anna Muhammadan Rasulullah at si Muhammad ay sugo ni Allah, huling sugo ni Allah. So dito, ito yung pinakaunang haligi ng Islam, ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ibig sabihin, wala nang ibang Diyos na dapat tanggapin ng isang tao. Ano man ito, maliban kay Allah. So, si Allah lamang. So, dapat itakwil ang lahat ng mga sinasamba. Ano man yan, jin, propeta, ano man yan, ay dapat itakwil maliban kay Allah dahil siya lamang ang nag-isang tagapaglikha at paniwalaan natin na si Muhammad ay huling sugo ni Propeta Muhammad, huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakauna. Pangalawa, watuqim as-salah. Itayo mo ang salah. Itayo mo ang salah. Ang salah ay yung 5 salah. Yan ang obligado sa bawat Muslim. Ang 5 salah. Yung salatul fajr, salatul duhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya. Yan ang obligado sa bawat Muslim na kanyang isabuhay. At ayon sa hadith, sa ibang hadith, kung ito ay sabuhay ng isang mananampalataya, ay sapat na ito sa kanya na siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga sunnah na mainam na ito sa buhay natin kung kaya natin at kung hindi natin kaya, ay hindi obligado. Ang obligado sa atin ay yung 5 salah. Okay. Wa tu'tiz zakah. Pangatlo ay magbigay ng zakah na kawang gawa. Ito yung obligado na zakah. Ang obligadong zakah ay 2.5% na kukunin sa mga kayamanan ng mga mayayaman at ibibigay sa mga mahihirap. Hindi katulad ng ibang mga sekta o mga relihiyon na kung saan ito ay napupunta sa mga mangangaral, napupunta sa mga tinatawag na leader ng mga relihiyon. Kaya ang nangyayari ay pinag-aawayan nila yung tinatawag na mga ang maging leader sa mga grupong ito. Okay, at makikita natin yan sa panahon ngayon. Ginawa nila na hanap buhay ang relihiyon. Sa Islam po hindi, kundi ang kayamanan na ito na zakah na 2.5% mula sa mga mayaman, obligado sa kanila at ibibigay ito sa mga mahihirap. Yun ang kagandahan sa relihiyong Islam. Ito ay obligado sa mga may kakayahan. Sa atin naman na normal yung buhay ay pwede tayo mabigay ng sadaka na optional. Pwede tayo mabigay sa 1 real o isang dalawa hanggang 10 o ano natin na kaya natin na ibigay. Okay? Hindi obligado sa atin yung zakat na obligado, which is optional sa atin. Pangapat, sinabi dito, watasuma Ramadan at pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay ito ay 30 days na kung saan ay obligado sa may kakayahan. Sa may kakayahan. Ay hindi ito obligado sa may sakit, hindi obligado sa matanda, hindi obligado sa mga bata. Ito ay obligado sa may kakayahan. Okay. Sabi pa dito, watahujjal baiti in istata'ta ilayhi sabil. At ang paglalakbay sa pagsasagawa ng Hajj kung ito ay kaya ng isang tao. Kung ito ay kaya ng isang tao. Ay hindi po dapat na mangutang para magsagawa ng Hajj dahil hindi obligado sa iyo kung hindi mo kaya. Ganun din kung wala kang makukuhang mahram ay hindi obligado sa iyo na magsagawa ng tinatawag ng Hajj. Ngunit ang masakit dito, may mga iba na may kakayahan sila sa pangangatawan at sa kayamanan, hindi pa rin sila nagsasagawa ng Hajj. Nihintay pa nila na tumanda na sila. Napakahirap po magsagawa ng Hajj kapag matanda na. Tanungin niyo po yung nakapunta ng Hajj. Napakahirap po kapag matanda na, naka-wheelchair o kaya yung hindi makalakad na maayos. Subhanallah. Mararamdaman ng tao kung gaano kahirap kapag nag-Hajj ang isang tao na matanda na. Yung paglalakad, yung ibang, subhanallah. Bakit hindi natin isabuhay ito habang tayo ay may kakayahan sa pangangatawan at yung tinatawag na kayamanan? Hindi natin alam kung kailan yung tinatawag na yung pera natin, kailan mananatili sa atin. So, dapat ay, kung may pera tayo, may kakayahan tayo sa pangangatawan, alhamdulillah, isagawa natin ang Hajj. Yan ang 5 haligi. Ang pagsaksi, 2 pagsaksi, yung sala, yung zakah, yung pag-aayuno, at saka yung Hajj. Okay. Yan ang pinaka-basic na dapat malaman ng bawat Muslim. Sabi sa hadith, qala sadaqt. Totoo ang sinasabi mo. Sinabi ng tao na ito. Na kung saan, ang tao na ito ay pinaliwanag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya si Jibril na nagkatawang tao.
Kami nagtataka, sabi ni Umar radiyallahu anhu, dahil siya ay nagtatanong, pagkatapos ay sinasabi niya na ang sinasabi mo ay totoo. Dahil kadalasan kapag nagtatanong ka, ay hindi mo alam yung tinatanong mo. Pero ito, si Jibril alayhis salam, sinabi niya na ito ay kabilang sa pamamaraan ng pagtuturo na kung saan kahit minsan alam mo yung sagot, magtatanong ka dahil alam mo na ito ay makakabuti upang malaman ng karamihan itong tinatawag na bagay na ito. So kung yan ang hangarin mo, walang masama na magtanong. Yan po ay magandang katangian. Kung magtatanong ka para malaman ng iba at para sa kapakanan ng lahat. Hindi yung magtatanong ka dahil para subukan mo yung guro o kaya magtatanong ka para malaman ng mga tao na alam mo yung yung bagay na yun. So hindi po ganoon. Kundi magtatanong ka kung alam mo yung sagot para sa pangkalahatan na kaalaman na hangarin mo doon ay para sa makinabang ang ibang mga tao. Pagkatapos sinabi niya, akhbirni anil iman. So ang pinakaunang tinanong ay yung haligi ng Islam. Ngayon, tinanong ni Jibril alayhis salam itong tao na ito na hindi kilala, na kung saan tinanong niya kung ano yung iman o pananampalataya. Okay, una, yung 5 haligi ng Islam. Dito, yung 6 na haligi ng pananampalataya. Sabi dito, qal an tu'mina billah, paniniwala kay Allah. Paniniwala kay Allah na si Allah ay umiiral, paniniwala sa kanyang kaisahan sa pagsamba, sa kanyang kakayahan, sa kanyang mga pangalan at katangian. Ganun din, pangalawa, o malaikatihi, at ang paniniwala sa kanyang mga anghel na sila ay nilikha mula sa tinatawag na liwanag, ang mga anghel. Ganun din na ang mga anghel ay sila ay hindi lalaki at hindi babae, wala silang kasarian. At sila ay ang ginagawa lamang nila kung ano ang utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi sila sumusuway kay Allah, bagkus ginagawa lamang nila kung anong inuutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po mga katangian ng mga anghel. Meron po 2 pakpak sa kanila, may 6, may marami. Si Jibril alayhis salam, may merong 600 na pakpak. Sila po hindi natin nakita. Ito ay katangian lamang na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat natin paniwalaan patungkol sa mga anghel. Wa kutubihi, ang kanyang mga kasulatan. Ang mga kasulatan mula sa mga naunang mga propeta, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa ng Zabur, ay yung tinatawag na Injil, kay Propeta Jesus, yung Zabur kay Propeta Daud, kay Propeta Musa, yung tinatawag na Torah, yung Suhuf o yung Kalatas kay Propeta Ibrahim, at yung Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay kasulatan na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala para maging batas at yung tinatawag na maging gabay ng bawat mga tao. Okay. Kabilang din dito, paniniwala sa Allah, paniniwala sa kanyang mga ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipadala sa mga tao, para sila ay magabayan. Ang mga propeta ay tao din sila. Ngunit ang pagkakaiba lang natin ay sila ay ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tinatawag na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na maibahagi ang tinatawag na mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng propeta is ang kanila mensahe, ito ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, panglima, wal yawmil akhir, ang huling araw, yung araw ng paghukom. Sa Islam ay kabilang sa paniniwala ay yung paniniwala sa araw ng paghukom. Araw ng paglilitis, araw na kung saan may paraiso at may impyerno. Sa mga tao na hindi nagbalik loob ay kaparusahan sa kanila. Sa mga tao na nagtiis at sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, paraiso ang sa kanila. Ito ay tinatawag na walang hanggan. Kaya narapat po sa isang tunay na mananampalataya na ito ay pagsikapan niya yung mga gawain na makakatulong sa kanya sa kabilang buhay. At bilang panghuli, pang-6 ay wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala sa itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ni Allah, ito man ay masama o mabuti. Dapat natin paniwalaan na ito ay kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang 50,000 years bago tayo nilikha ay alam na ni Allah ang lahat ng bagay, ang lahat ng nilikha. Ito ay pinasulat niya at ito ay hindi mangyayari maliban sa kanyang pahintulot. Yan ang tinatawag na paniniwala sa araw ng tinatawag na paghukom. Pagkatapos ay sinabi niya, pagkatapos ay sinabi niya na
sadak, katulad inulit niya, ikaw ay totoo ang sinasabi mo. Yung sa anim na haligi ng pananampalataya, paniniwala sa Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga kasulatan, paniniwala sa kanyang mga propeta, paniniwala sa araw na paghukom, paniniwala sa kanyang itinadhana, ito man ay mabuti o masama. Pagkatapos tinanong niya kung ano yung ihsan. Ang ihsan, yung pagiging mabuti, pinakamataas na pananampalataya. Ano yung ihsan? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ang sambahin mo si Allah na para mo siya nakikita. Yung pinakamataas na pananampalataya. Na ikaw ay sumasamba kay Allah na para mo siyang nakikita. Allahu Akbar. Pagkatapos, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. At kung hindi mo siya nakikita, kung hindi mo siya nakikita, ay isipin mo na ikaw ay nakikita niya. So kapag tayo ay nabubuhay na alam natin, nasa puso natin na tayo ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo sasamba, alam natin na nakikita tayo ni Allah, gagalingan natin. Ibig sabihin yung bubutihan natin, yung ating pagdarasal, yung ating mga gawain. Sa trabaho, sa anumang gawain natin, bubutihan natin yung gawain natin dahil alam natin na tayo ay tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa po yun sa makakatulong sa atin at pinakamataas na iman. Yung ang tao ay sumasamba na parang niyang nakikita si Allah o kaya ay tinatawag na iniisip niya na para siyang nakikita o para niya nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay sabi niya na akhbirni anis sa'a. At pagkatapos tinanong niya sa araw ng paghukom, ano yung araw ng paghukom? Akhbirni anis sa'a. Kung ano yung kailan yung araw ng paghukom? Kailan yung araw ng paghukom? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alam nasail. Yung tinanong mo ay mas nakakaalam yung nagtanong. Ibig sabihin ay ikaw ang mas nakakaalam kaysa sa akin, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang araw ng paghukom po ay walang nakakaalam dyan maliban kay Allah. At maliban sa mga binigyan niya ng kakaunting kaalaman katulad ng ibang mga anghel. At hindi po lahat ng anghel. Ang ibang mga anghel ay binigyan niya ng ibang kaalaman, kakaunting kaalaman sa araw ng paghukom. At hindi po ibig sabihin na may alam sila o alam nila ang lahat ng araw ng paghukom. Ang tanging nakakaalam sa araw ng paghukom ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibang mga kaalaman na sinabi niya sa mga propeta ay kakaunting kaalaman lamang ito sa araw ng paghukom. Okay? Dahil si Allah lamang ang tunay na nakakalam sa huling pangyayari sa araw ng paghukom. Ang mga propeta, ganoon din ang mga anghel, ay binigyan sila ng kakaunting kaalaman patungkol sa araw ng paghukom. At sinabi niya, fa'akhbirni an amaratiha. Ano yung mga tanda ng araw ng paghukom? Ito yung mga tanda. Kabilang ito sa mga tanda. Hindi lang ito yung mga tanda. Kabilang lamang ito sa mga tanda. Sinabi dito, antalidal amatu rabbataha. Yung ipanganak, amatu rabbataha. Okay. Yung tinatawag na ipanganak nung ang talidal ay yung magkaanak yung alipin ng rabbataha. Ibig sabihin ay maging amo niya, yung nanay ay magiging amo niya, yung nagmamay-ari sa kanya, yung anak niya. So dito, dalawang tafsir ng mga ulama dito. Yung tinatawag na una ay yung halimbawa, yung isang lalaki ay nag-asawa siya ng alipin at dahil dito nagkaanak, yung anak niya ay malaya, yung asawa niya ay alipin. Kaya yung anak ay tinatawag na maging alipin niya yung tinatawag na nanay niya. So dito, yan yung dating mga hatol na nangyari mula sa bago pa sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nung dumating ang Islam. Ngunit ang tafsir ng iba mga ulama ay sa panahon napapanahon ngayon na ang nanay dahil sa hindi pagiging mabuti ng kanyang anak ay para niyang amo yung anak niya. Sa panahon natin ngayon ay napakarami talaga. Na kung saan dahil sa halimbawa ito po ay napakarami sa panahon ngayon. Ito po ay napakadelikado. Dahil ang magulang ay dapat na mahalin, dapat na respetuhin, dapat na alagaan. Pero subhanallah, may mga tao na nakakayanan nila na maging alipin nila yung kanilang mga magulang, lalo ng kanilang mga nanay na kung saan sila ay tinatawag na nagsakripisyo para sa kanilang mga anak. So yan ay kabilang sa tandahan ng araw ng paghukom. Kabilang dito, wa an taral hufat al-ura al-ala ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Sabi dito, at wa taral hufat, at pag makita mo sila yung mga kumbaga wala silang maraming damit, nakahubad yung karamihan sa kanila, at saka yung mga wala silang mga tsinelas,
at nag-aalaga ng mga kambing, mga iba pa mga kamelyo na kumbaga ito ay ano yung kahirapan sa kanilang lugar. Lalo na sa tinatawag na pag-aalaga ng mga kambing at saka sa disyerto, na patunay na ito ay tinatawag na isa sa mga kahirapan. Kumbaga walang takip yung ibang nila, parte ng katawan nila, pantaas halimbawa. Tapos yung kanilang paa, wala silang mga tsinelas, walang sapatos, nag-aalaga sila ng kambing, ay mangyayari na sila ay tatawaluna fil bunyan. Subhanallah, sa panahon ngayon nangyari po ito. Kabilang sa mga nangyari na mga tanda ng araw ng paghukom, maliit na araw ng paghukom ay itong mga bagay na ito. Yung tinatawag na sa Dubai, halimbawa, sa Saudi Arabia, sa iba pang mga Arab countries na kung saan sila ay nag-aalaga ng mga kambing. At makita mo, pinakamataas ngayon na tinatawag na building ay ang Burj Khalifa sa Dubai. Na kung saan ang mga naunang mga tao dyan, subhanallah, mga ilang taon lang ay sila ay halos naglalakad sa disyerto na walang mga tsinelas, walang mga takipang paa, wala silang marami mga damit dahil nga sa kahirapan, nag-aalaga lang sila dun sa tinatawag ng mga kambing at saka yung pang mga tupa o kaya mga kamelyo na kanilang kinakabuhay. Ngayon sila ang kabilang sa pinakamayaman at pinakamataas ang kanilang mga bahay. Subhanallah, kabilang ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos sumantalak at pagkatapos umalis ang tao na yon, falabitha maliyan. At pagkalipas ng mga panahon ay thumakal. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar, Ya Umar, atadri man is-sa'il? Alam mo ba kung sino ang nagtanong na yon? Sinabi ni Umar radiyallahu anhu na kultu Allah wa Rasuluhu alam. Ang Allah at ang kanyang propeta ang tayong nakakaalam sa bagay na yan. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Tunay na siya si Jibril alaihi salam na kung saan dumating sa inyo yuallimakum dinakum para turuan kayo ng inyong pananampalataya. Ito po ay sa hadith ni Imam Muslim na ito ay tamang hadith. So dito, bilang sa aral na mapupulot natin dito, ang mga anghel, sila po ay nagkakatawang tao. Sila ay nagkakatawang tao. At nabanggit sa hadith na siya ay, si Jibril alayhis salam kadalasan ay siya ay nagkakatawang tao sa panauhin ni Dahiyya al-Kalbi. Yung nagkakamali na isang sahaba na ito ay nagiging kamukha ni Jibril alayhis salam. At kabilang yan sa mga kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila kakayahan maliban sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga mapulot natin na aral dito ay yung tinatawag na yung Islam, yung haligi ng Islam na 5, yung 6 na haligi ng pananampalataya at yung ihsan na pinakamataas na pananampalataya. At sa isang mananampalataya, ang pinakaunang dapat na malaman niya ay yung tinatawag na mga pundasyon, haligi ng Islam, haligi ng pananampalataya. At hindi po yung iba pang mga siya sa Makkah nung siya ay naging propeta ng 13 years at ang kanyang mensahe sa mga panahon na ito ay ang tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tinatawag na una. Unahin muna natin yung pinakamahalaga bago yung mga bagay. Marami kasi na hindi niya inuuna yung mas importante. Palaging nag-aano kung ano ba yan, haram ba yan o halal. Tama po yun, pero hindi niya inaalam kung ito ba ay shirk, ito ba ay gawain na shirk o pagtatambal o hindi. Di ba? So, ang dapat na pinakauna na dapat pag-aralan ng isang tao ay yung tauhid, kaisahan ni Allah. At yung mga gawain ng mga shirk na dapat niyang iwasan. Bago yung tinatawag na, kabilang siyempre sa pag-aral natin yung mga halal, haram, kasama po yan. Pero unahin natin yung mga bagay na konektado sa ating pananampalataya. Okay? At sana po ay pulot tayo ng aral sa araw na ito. Ito po ang pangalawang hadith mula sa 40 hadith Imam An-Nawawi rahimahullah. At nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin niya ang ating mga mabuting gawa. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.